Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sis Pauline Makuha from CRC Antipolo. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Deuteronomio chapter 22 verse 9 to 12 at pinamagatang 4 laws of separation. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng aming mapapakinggan sa araw na ito. Nawa po, bigyan niyo po kami ng sapat na kaunawaan at karunungan sa mensahe pong ibibigay niyo sa amin. Maraming salamat po at tanggapin niyo ang aming mataas na papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dumako sa mensahe na binigay ng ating Panginoon na matatagpuan sa Deuteronomio chapter 22 verse 9 to 12. Huwag niyo tatamnan na magkaibang binhi ang inyong ubasan. Kapag ginawa niyo iyon, ang bunga ng ibang binhi at ng inyong ubas ay dapat dalhin lahat sa sentuaryo. Huwag niyong pagsasamahin sa iisang araro ang baka at ang asno. Huwag kayo magsusuot ng damit na yari sa pinagsanib na lana at lino. Lagyan niyo ng palawit ang 4 na sulok ng inyong balabal. Bibigyan ko lang po kayo ng kaunting background sa ating Bible verse. Dito nakapaloob na ayaw ng Panginoon mahaluan ng ibang kultura ang mga Israelites sa mga kalapit bahay nito, sa pamumuhay, sa kasuotan at sa kaugalian. Sa talatang ito, 2 bagay na nais ng paalala sa atin ng Panginoon. Una, huwag tayong makisanib sa hindi natin kapananampalataya. Dahil sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16, huwag kayong makikisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho niyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan, o kaya ang liwanag at ang dilim? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba't ang templo ng Diyos ng buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Nais ipaalala ng Panginoon na hindi dapat tayo makisama sa hindi nananampalataya sa Kanya. Dahil hindi pwede magsama ang malinis at marumi. Tayo ay binago na ng Panginoon at ginawang bagong nilalang. Hindi na nais ng Panginoon na tayo ay muling marumihan at tumalikod pa sa Kanya. Pangalawa, tayo ay patuloy sumunod sa utos ng Panginoon. Ito ay matatagpuan sa Mga Bilang chapter 15 verse 37 to 40. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Suksukan nila ito ng asul na tali. Gagawin nyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh. Tuwing makikita nyo ang mga palawit na iyon, sa ganon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong mga sariling nasa at kagustuhan. Sundin nyo ang lagi ang aking utos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelita na maglagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit dahil ito ang nagsisilbing paalala na dapat nilang sundin ang kautusan ng Panginoon upang masunod ang plano ng Panginoon at hindi ang kanilang sariling kagustuhan. Kaya nga mga kapatid, tayo ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon at ang Panginoon ay isa sa atin. Dahil sabi niya sa kanyang salita, sundin niyo lagi ang aking utos at kayo lubos na magiging nakalaan sa akin. Sa ating conclusion ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 to 18. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan nyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama nyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aral na binigay nyo sa amin sa umaga na ito. Naway maging aral at pagpapala po ito sa lahat ng nakinig. Maraming salamat po at sa mga paalala at pagtutuwid sa pamamagitan ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa inyo, mataas na papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po nyo kami samahan bukas sa pagnililay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang mga video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain
po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga.